A pleasant day, my dearest students. Welcome to your Physical Education and Health 3. For today, we will tackle the lesson 3, form of dances. Before anything else, when you hear the word dance, what comes into your mind? Class, dance. Dance is an expressing of the body following rhythmic patterns and is accompanied by music from the primitive man expressing emotion in such events as birth, death, marriage, what among other things. Dance has evolved to modern forms of social dancing. When we say dance, ito yung mga ginagamit natin para sa isang sining, communication na gumagamit ng kilos ng katawan, kadalasan na may kasamang musika o ritmo. Ipinapahayag din natin ang damdamin, saloobin, kultura at kwento natin sa pamamagitan ng pagsasayaw. Ang pagsasayaw din ay isang sining ng pagkilos, maaaring gamitin bilang anyo ng aliw, ritual, selebrasyon, panalangin o protesta. Ginagamit ito ng individual bilang magkapareha o bilang ng isang grupo. Ang layunin ng sayaw ay pagpapahayag ng damdamin o kwento, pagpapanatili ng kultura, aliwan at libangan, pagpapakita ng disiplina at sining ng katawan, spiritual na connection, and of course, ehersisyo o pampalakas. Ano nga ba yung mga elemento ng sayaw? Katawan, galaw, espasyo, ritmo, at enerhiya. Si sayaw din daw ay higit pa sa galaw ng katawan. Ito ay pagpapahayag ng pagkatao, emosyon, kultura at connection sa ibang tao at sa ating sarili. Class, naiintindihan ba si dance? Now, let's proceed to the types of dance. Now, class, let's proceed to the first types of dance. The first types of dance is traditional dance. Traditional dancing can be another term for folk dance. The term traditional is more frequently used when the emphasis is on the cultural roots of the dance. When we say traditional dance, ito ay ang sayaw na nagmula sa ating kultura, kasaysayan at pamumuhay ng ating mga lahi o ng ating komunidad. Ito ay ipinapasa mula sa henerasyon to henerasyon. Sa Pilipinas, ito ay mas kilala bilang sayaw na katutubo o sayaw ng ating tradisyonal. Ang sayaw na tradisyonal ay isang uri ng sayaw na sumasalamin sa kultura, paniniwala, ritual at araw-araw na buhay ng isang lahi. Karaniwang itong sinasayaw sa pagdiriwang ng kasal, anihan, ritual na reliyon. Ang mga katangian ng sayaw na tradisyonal, meron tayong 5 katangian. Ito ay nakabatay sa kultura. Pangalawa, may kasamang tradisyonal na kasuotan at musika. Pangatlo, may tiyak na forma ng kilos at ritual. Pang-apat, karaniwang ipinapasa sa pamamagitan ng demonstrasyon. Pang-5, ipinapakita sa mga pista, ritual at seremonya. Ano ba yung mga halimbawa ng tradisyonal na sayaw? Ito ay yung tinikling na nagmula sa Visayas, singkil na galing sa Mindanao, kapa malong-malong galing dito sa Mindanao, itik-itik na nagmula pa sa Surigao, maglalatik ng Laguna, pang-anim, pandango sa ilaw ng Luzon, pang-pito is pangalay na tausug sulu. Ano ba yung mga layunin ng sayaw na tradisyonal? Ito ay para mapanatili ang kultura at tradisyon, igalang ang ninuno at kasaysayan, magturo ng disiplina, tiyaga at pagkakakilanlan. Panghuli, ito ay gamitin sa ritual o panrelihiyong gawain. Si traditional daw ay hindi lang sining kundi buhay ng ating kasaysayan. Ito ay salamin ng pagkatao ng ating mga lahi. Dapat itong alagaan, ipagmalaki at ipasa sa susunod na henerasyon. Yun po si traditional dance. Now class, here's our example of traditional dance. We have tinikling, pandango sa ilaw, itik-itik, maglalatik, pangalay, at singkil. Those are the examples of traditional dance.
So now class, let's proceed to the second types of dance, the modern and the contemporary dance. So modern dance is a type of dance which was created by early 20th century dancers and choreographers as a way of renouncing the strictness of classical ballet. So while contemporary dance is a type of concert dance which was developed from modern and postmodern dance. So when we say modern and contemporary dance, si modern dance ay isang uri ng sayaw na lumitaw noong unang bahagi ng ng 20th century bilang pagtutol sa mahigit na alintuntunin ng ballet. So ito ay mas natural at malaya ang galaw pero mayroon pa ring technique o struktura. So ang halimbawa nito is yung lament ni Martha Graham, mga sayaw na nagpapakita ng kalungkutan, pag-ibig o panlipunang issue sa mas formal na anyo. So, yun po si modern dance. While contemporary dance naman, ito ay isang moderno ng uri ng sayaw na mas malaya, experimental at bukas sa iba't ibang estilo. Nagsimula ito sa kalagitnaan ng 20th century hanggang sa kasalukuyan at pinagsama-sama nito ang ballet, modern, jazz, hip-hop at iba pa. So, ang mga katangian nito ay walang mahigpit na form, gumagamit ng flow, emotion at abstract movement, kakaibang expression at interpretasyon, and maaring abstract o simboliko at fusion siya ng iba't ibang dance genre. So ang mga halimbawa nito ay tungkol sa mental health, identity, climate change, at iba pa. So may mga performance na may kakaibang galaw, minsan walang musika. So while modern dance ay pundasyon ng kalayaan sa sayaw, while contemporary dance naman ay pagpapatuloy at pagpapalawak ng kalayaang iyon. So parehong uri na may malalim na paraan ng pagpapahayag sa sarili, ngunit ang contemporary dance ay mas malaya, mas bukas at mas tumutugon sa kasalukuyang issue ng ating lipunan. So yun po si modern dance and contemporary dance. So now class, let's proceed to the mother of modern dance. So Angela Isadora Duncan, she is known as the mother of modern dance and one of the pioneers of contemporary dance. So si Isadora Duncan ay kinikilalang mother of modern dance. Ay isa siyang Amerikanang mananayaw na nagbibigay daan sa pagbabagong anyo ng sining ng sayaw mula sa mahigpit na formal at estilo ng ballet patungo sa mas malaya, natural at emosyonal na anyo ng pagkilos. So, si Isadora Duncan ay ipinanganak noong Mayo 26, 1877 sa San Francisco, California, USA. So siya ay namatay noong September 14, 1927 sa Nice, France. Ang naambag niya sa sayaw is, yun nga, siya yung tinaguriang mother of modern dance. So, yun po si Isadora Duncan. So now, class, let's proceed to the third types of dance. So, the third type of dance is ballroom dance. So, ballroom dance is the name for a number of dances done in ballroom. It usually means pairs, mostly a man and a woman, dancing separately from other pairs. Style is between the modern or standard dances and the Latin dances. So when we say ballroom dance, ito ay isang formal at eleganteng uri ng sayaw na karaniwang sinasayaw ng magkapareha sa entablado, sa kompetisyon, or sa social gathering. So nagsimula ito nung panahon ng mga maharlika sa Europe at ngayon ay bahagi na ng sports, art, at entertainment sa buong mundo. So, si ballroom dance ay higit pa sa sayaw ng magkapareha. Ito ay pagsasanib ng sining, komunikasyon at koneksyon ng dalawang tao sa pamamagitan ng ritmo at galaw. So, ang mga karaniwang sinusuot dito is sa lalaki, formal na suit or tuxedo. Sa babae naman, gowns or flowy dress na akma sa kilos. So, ano ba ang layunin ng ballroom dance? So, ang mga layunin ng ballroom dance ay pagpapahayag ng emosyon, pagtutulungan ng magkapareha, disiplina ng katawan,
at also the aliwan at social bonding. So, yun po si ballroom dance. So now class, let's proceed to the two types of ballroom dance. So we have two types of ballroom dance, smooth or standard, rhyme or Latin style. So smooth standard focuses on the elegance, grace, and fluidity of movement. Dancer rotate in counterclockwise direction, moving around the entire floor. The couple is constantly moving on the entire floor, transitioning from one place to the next in a fixed pattern. So mga example po nito is mga waltz, Venus waltz, foxtrot, quick step, at tango. So, while rhyme and Latin style focuses on the display of vibrant energy and a personal flair, the couple's dancing pattern syncopated to the rhyme of the music. So, the couple usually dance in one spot of the dance floor. So, mga example nito is samba, rumba, jive, and cha-cha-cha. So, yun po yung mga example ni rhyme or Latin style. So now class, let's proceed to the next types of dance. So we have the cheer dance. Cheer dance is the performance of athletic skills, jumps, dance, and or chanting to gain a response from spectators at an event. So whether this is in support of a sports team or simply to score points in a cheerleading competition. So when we say cheer dance, ito ay isang uri ng sayaw na pinagsasama ang cheerleading at dance choreographer. So, ang layunin nitong mapagbigay ng sigla, suporta at aliw sa mga nanonood sa pamamagitan ng masigla, mabilis at sabayang galaw. Kadalasan may kasamang chant, stand at formation. So, yun po si cheer dance. So, si cheer dance din ay hindi lang tungkol sa pag-cheer. Ito ay isang disiplina ng sining, sports at pagkakaisa. Ito ay masining, atletiko at inspirasyonal. Isang pagsanib ng lakas, sigla at determinasyon ng bawat kasapi. So, ang mga halimbawa ng cheer dance events is yung sa UAAP CDC, kilalang college event sa Pilipinas. So, National Cheerleading Championship ng NCC ng National Level Cheer Dance Competition. So, yung mga uri ng mga kilos ng cheer dance, ito yung mga arm motions, jumps, tumbling, stamps, or pyramid. So, ano bang layunin ng cheer dance? So, ang layunin nito ay suportahan ang koponan, magbigay aliw sa manonood, magtaguyod ng school spirit o unity, maging bahagi ng kompetisyon, ipakita ang talento sa sayaw at disiplina ng grupo. So, yun po ang ating cheer dance. So now class, let's proceed to the next types of dance, the hip-hop or street dance. So hip-hop dance is very energetic, expressive, improvisational, and social. So while street dance evolved from hip-hop dance, as the term street comes from the fact that the dance style did not originate in dance studios but on the streets and clubs among groups of people. So while when you say hip-hop or street dance, ang hip-hop at street dance ay ang mga modernong uri ng sayaw na nagmula sa lansangan, komunidad at karaniwang sinasayaw sa freestyle, battle, o grupo. Ito ay isang uri ng kultura ng ekspresyon, lakas, at pagkakakilanlan. Kadalasan may kasamang matinding galaw, swag at attitude. So when you say hip-hop dance, ay bahagi ng mas malaking hip-hop culture. So hip-hop dance ay hindi lang basta sayaw. Ito ay buhay, kultura at salamin ng saloobin ng kabataan. Ito ay sayaw ng kalayaan, lakas at pagkakaiba kung saan walang tama o mali basta totoo ka sa iyong galaw. So ano ba yung mga benepisyong nakukuha natin sa hip-hop at street dance? So pampalakas ng katawan, pagpapalabas ng emosyon, pagpapalakas ng tiwala sa sarili, kakayahang makipagtulungan sa grupo, at higit sa lahat pagpapahayag ng sariling identity o kultura. So saan makikita kadalasan ng street dance? Sa dance battles, music videos at concert, TikTok at social media trends, school performance or PE class, dance crew. So mga katangian ng hip-hop or street dance, ito ay mga freestyle or choreography, energetic, matapang at expressive, may halong isolations, locking, popping, breaking at grooves, hindi formal tulad ng ballet o ballroom dance. So, yun po si hip-hop or street dance.
So now class, let's proceed to the next types of dance. We have festival dance. So festival dance, the cultural dances performed to the strong beats of percussion instrument by a community of people sharing the same culture, usually done in the honor of patron saint or in thanksgiving of a bountiful harvest. So when we say festival dance, ito ay isang uri ng sayaw na isinasagawa bilang bahagi ng isang selebrasyon sa pista. Kalimitang itong nagpapakita ng kasaysayan, paniniwala o pamumuhay ng isang komunidad. Maaaring ito ay para sa pasasalamat, paghingi ng biyaya o pagpapakita ng kasiyahan, sayaw ng kultura, pananampalataya at kasaysayan. So, si festival dance ay buhay na sayaw ng isang pamayanan. Ito ay pagpapakita ng kasaysayan, pagkakaisa at pagpapahalaga sa kultura, kung saan ang bawat galaw ay may kahulugan at ang bawat selebrasyon ay nagdadala ng saya at pagkakaisa. So, ano nga ba yung mga kahalagahan ng festival? Pagpapanatili ng kultura at tradisyon, pagpapahayag ng pananampalataya at panata, pagtutulungan ng komunidad. So, meron tayong dalawang religious and non-religious festival dance. So, while religious, ito yung mga sinulog festival, ati-atian, Pene Francia Festival o Ubando, fertility dance. So, si religious ito ay sayaw na nakatuon sa patron, santo o relihiyong selebrasyon. While non-religious, ito naman ay pagdiriwang ng produkto, kasaysayan o kultura. Mga example nito is Pahiyas Festival, Mascara Festival, Kadayawan Festival at Panagbenga Festival. So ano ba yung mga katangian ng festival dance? Makukulay na kasuotan at props, sabayang kilos, may kasamang awit, tugtugin at ritmo, malikhain at masigla, maaring may tema ng reliyon, agrikultura, kasaysayan o produkto. So yun po si festival dance. So now class, let's proceed to the sample of festival dance. So we have Sinulog Festival from Cebu, Dinagyang Festival from Iloilo, and Mascara Festival from Bacolod. So those are the example of festival dance na nasikat sa ating Pilipinas, na karaniwang nating naririnig na sineselebrate dito sa Pilipinas. So sila yung mga karaniwang sikat dito sa Pilipinas na festival dance. So now class, let's proceed to the last types of dance. We have the classical ballet. So this is also known as theatrical dance and usually performed to classical music in royal court gatherings. It is the best known for its strict standard and aesthetic techniques in poses and step with light flowing figures. So when we say classical dance, ito ay isang formal at traditional na uri ng sayaw na may higpit na teknik, striktong galaw at eleganteng anyo. Isa ito sa pinakamatandang uri ng sayaw sa entablado. Nagsimula sa mga korte ng Europe noong 15th century. So, ballet is the foundation of dance. Ito ay sinisingil ng disiplina, kontrol, kagandahan, at eksadong galaw. So, pinagmulan ng classical ballet is ng Italy, sa France, and sa Russia. So, ano nga ba mga katangian ng classical ballet? Ito ay turn-out position, end point, graceful arm movements at mahigpit na posture, choreographer na galaw at may kasamang orchestral classical music. So, ano nga bang kasuotan? Sa babae, ito ay tutu or leotarda, point shoes. Sa lalaki na may fitted tights, ballet shirts, and ballet shoes. So, ano nga bang mga benepisyo na makukuha natin sa classical ballet? Ito ay disiplina sa katawan at isipan, posture at koordinasyon, pagkontrol sa emosyon at ekspresyon, pagpapalawak ng artistikong kakayahan at pagkilala sa sining at kultura ng Europe. So, ang classical ballet ay higit pa sa kagandahan. Ito ay kombinasyon ng sining, disiplina at emosyon. Ito ay pundasyon ng karamihan sa mga anyo ng sayaw at patuloy na itinatanghal sa buong mundo bilang simbolo ng elegansya at kahusayan. So, yun po si classical ballet. So now class, let's proceed to your activity. Your activity 4 is dance fusion creation. Choose one form of dance and make a short dance video. After you take a video, kindly send to me through Messenger. So here's our rubrics on how to grade your activity. The first rubrics is creativity. The second one is movement selection. The third one is execution. The fourth one is presentation and also the attitude. And that's our lessons for today. I hope you learn a lot in this lesson. So thank you and goodbye.